Tawagin niyo na lamang po akong Hera. Actually, Sir Red, ay na-enjoy ko talaga lalong-lalo na ang Hilakbot 24/7 ninyo. Nagsimula nga po pala akong makinig sa inyo nang maipalabas ninyo ang Manila Encounters, and then naging sunod-sunod na at naging routine ko na. I don't know kung ako nga ba ay weirdo, pero mas kumakalma at mas nakakatulog pa nga ako kapag nakikinig ako ng mga horror stories ninyo. Sisimulan ko ang pagbabahagi ng aking karanasan at ito po ay may kinalaman sa pinsan kong itago na lamang natin sa pangalang Marie. Kapag nagkikita nga kami sa ganitong edad na namin at nahahagip yung kwento sa aming karanasan na ito, pinagtatawanan na lamang namin. Pero sa kabila nito, hindi talaga maitatago na nang maganap ang karanasan na ito, naroon na siya ng phobia sa mga santo o rebulto. Nangyari po ito nung kami po ay nasa 9 hanggang 15 taong gulang kaming magpipinsan. Nasa pangangalaga kami ng lola namin that time dahil halos lahat ng mga magulang namin ay nasa abroad. Si Lola, napakarelihiyosa, kaya yung bahay niya ay kahit saan ka lumingon ay merong altar. Kung hindi man altar, mga litrato ni Papa Jesus, Mama Mary at kung ano-ano pa na ginupit pa nga sa mga lumang kalendaryo ang nakadikit. Masama din daw kasi na magtapon ng mga mukha ng mga santo o kaya ni na Papa Jesus at ni Mama Mary. By the way, kampo ng mga sundalo yung likod ng bahay at doon ay may mga malalaking puno ng tiyesa. May Indian mango at mga bulak pa yata yun kung hindi ako nagkakamali. Hapon noon at nasa labas kaming 8 magpipinsan at naglalaro. Si Lola naman ay nagluluto ng panghapunan namin. Itong pinsan kong si Marinon ay kakauwi lamang galing ng simbahan. Pagdating niya, nakipaglokohan lang siya sa amin saglit at pumasok na rin agad sa bahay. Nakita ko pa nga na umakyat siya sa kwarto niya sa 2nd floor. Mga ilang minuto after niyang umakyat, nag-brown out na naman. Pero sanay na kami noon, Sir Red, dahil napaka-common kapag sumasapit ang time na iyon na mag-brown out sa lugar. Yung mga ibang pinsan ko ay nagulat pa nga kasi bigla ding sumigaw si Lola namin na, "Huwag kayong magtakbuhan at baka may malaglag sa inyo sa hagdan, ha?" Slight ay nagtaka kami kasi nasa labas kaming lahat maliban kay Marie. Pero dahil bata, parang wala lamang sa amin at nagpatuloy lang kami sa paglalaro dahil maliwanag pa naman sa labas. Ang mas ikinagulat namin, Sir Red, ay nung biglang may kumalabog at nabasag na jealousy sa tapat ng hagdan. Doon ay nahulog pala si Marie. Humampas pa nga ang bahagi ng kanyang katawan sa bintana. Pero imbes na umiyak, ang nadinig namin sa kanya, Sir Red, ay ang sigaw na, "Andyan na siya! Andyan na siya!" At gumulo na nun kasi may mga kapitbahay na kaming pumasok sa bahay ni Lola. Hindi na rin kami pinapasok ng bahay hanggang sa nadidinig namin na nilapitan na si Marie at parang ang inaawat. Nakita na lamang namin ang pinsan naming iyon na pilit binubuhat at inaawat ng ilang kapitbahay naming lalaki. Dahil nga bata pa ako noon, hindi ko mabilang kung ilang lalaki yung nakikipagbuno para lamang awatin si Marie.
Ang malinaw sa aking memorya noon, Sir Red, ay nagwawala na si Marie. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang andyan na siya. Kitang-kita naming magpipinsan kung paano siyang buhatin habang nagwawala papunta ng simbahan, which is nasa kabilang street at napakalapit lamang sa bahay. Binilin kami ni Lola sa kapitbahay at mariin niyang sinabi na huwag kaming papasok doon. Makaraan ang ilang oras ay bumalik din ang kuryente. Nakita na rin namin na inuuwi na din sa bahay si Marie. Hindi na rin namin napag-usapan kung ano ang tunay na nangyari dahil late na at natatakot na din kami. Kinabukasan, maaga pa lamang ay merong pari na pinapunta si Lola sa bahay. Ang pakay ay bendisyonan ang buong sulok nito, ang buong bahay mismo. After nun, ipinakuwento namin kay Marie kung ano ang nangyari sa kanya. At ito ang kanyang sinabi. Habang nagbibihis daw siya ay may sumitsit sa kanya. Galing daw ito sa balkonahe kung saan matatanaw mo yung mga nabanggit kong mga puno. Hindi daw niya pinansin ito kasi ang buong akala niya ay isa lamang daw sa amin iyon at pinaglololoko lamang siya. Hanggang sa nakailang sitsit. So habang nagsasalamin siya para sana tanggalin din ng necklace, doon sumabay ang brownout. Pero dinig na dinig pa rin niya ang sitsit. Nagtaka nga din daw siya nang sumigaw si Lola kasi hindi naman daw siya tumakbo at wala din siyang narinig o naramdamang tumakbo. Dito ko na rin po isisingit, Sir Red, yung sinabi ng lola ko na narinig daw niya talaga na maraming paa ang tumatakbo sa taas at parang yung mga bata talaga na nagpapanhik manaog at doon naglalaro sa second floor. So lumabas si Marie ng kanyang kwarto. Kinapaka pa niya ang daan papuntang hagdan para bumaba na lamang din. Pero patuloy pa rin ang pagsisit-sit na iyon at nung nasa tapat na daw siya ng hagdan, lumingon na siya. Pero halfway bago pa siya tuluyang makalingon, naramdaman daw niya, Sir Red, na may kamay na tumulak daw talaga sa kanya. Ang huling nakita niya ay yung Santo Niño sa altar sa gilid ng hagdan bago siya tuluyang bumagsak. Ayun na din daw yung last memory niya at hindi na niya alam yung sinasabi namin na sumisigaw at nagwawala siya to the point na inaawat na siya ng ilang mga kalalakihang kapitbahay namin at hindi na rin niya alam na dinala siya sa aming simbahan. Malakas ang paniniwala ng mga matatanda sa amin, lalong-lalo na ang mga nilapitang albularyo ni Lola, na sanib ang nangyari kay Marie. Kung paano nila nasabi, patunay daw ang halos walang sugat o bali sa katawan si Marie nang mahulog siya sa hagdan, kahit pa nga nabasag yung jalousie sa bintana. Ang sabi ng iba, baka daw kapre na nakatira sa puno o kaya white lady ang may kagagawan nun. Pero mariing wika ng mga albularyo, itim na anino daw ang may dulot nito. Hindi namin alam kung gaano katotoo. Basta't ang sabi lamang ni Marie, wala daw talaga siyang matandaan, makaraan nga siyang mahulog. Pero after nang nangyaring iyon, hindi na siya nagsimba. Hindi na siya pumasok ng simbahan sa takot na makakita ng mga ribulto dahil pinaninindigan niya na ang kanyang last memory bago tuluyang panawan ng ulirat ay ang Santo Niñong nakatayo.
Sa puntong ito, Sir Red, wala na din siyang mga santo-santo sa bahay nila. Ang meron lang, rosaryo o kaya crucifix, basta walang face na malalaki. After din ng nangyari sa kanya, ginagawa na naming pang-asar iyon. Sabi pa nga namin, anak pala siya ni Son Goku na nagsusuper saiyan dahil ganun ang nakita namin nung siya ay sinasapian. Nangyari naman ito nung first year college na ako sa isang university na matatagpuan sa U-Belt. 1 p.m. ang first class ko nung araw na iyon, pero dumating ako sa eskwelahan 12:30 p.m. pa lamang. May 3 gate yung university namin, pero dahil sa Legarda Station ng LRT ako bumababa, doon ako sa pinakamalapit na gate pumapasok kahit na nasa opposite o dulong side yung building ng course ko. Yung first building pagpasok mo ng gate na iyon ay College of Education. Andun yung mga lab room. Tapatan yung mga classroom, so kapag nasa hallway ka ay walang bintana. So usually, umaakyat na ako doon kasi yung second and third floor ay may connecting bridge to College of Arts and Sciences at connected din iyon sa College of Engineering kung saan yung class ko ng 1 p.m. So dahil maarte ako at maaga pa naman, napagdesisyonan kong mag-freshen up sa College of Educ dahil laging walang tao doon, unlike sa CAS at sa SENG na laging punong-puno ng mga estudyante. Alam na alam ko rin naman, Sir Red, yung mga kwento na nakakubli sa CR sa College of Educ. Tulad na lamang nung kesyo daw kusang nagpa-flash yung toilet doon, may naghahaming o hindi naman kaya parang nag-e-echo na umiiyak at humihingi ng tulong. Aminado din ako, Sir Red, na kahit ako ay mahilig sa mga horror stories ninyo, ay hindi ako agad-agad naniniwala sa existence ng ghost. Hindi din talaga ako yung tipo ng tao na matatakutin at isa pa, tanghaling tapat kasi nung naganap ito at nag-CR ako. Mag-isa lamang ako sa CR kasi nasa kalagitnaan pa ng klase yung iba. Nung akmang i-fix ko na sana yung make-up ko using yung compact mirror ko para mas makita ko ng close-up yung mata ko, hindi ako pwedeng magkamali na may nakita ako sa salamin na biglang dumaan at kulay puti ang suot. Yes, this is very normal talaga, Sir Red, dahil yung building na yun nga ay merong lab kaya maraming dentistry students doon. May nadinig nga din ako na nag-lock nung last cubicle. As in yung pag-click nung lock ay talagang maingay dahil yun yung old silver bolt sliding lock. So nakapag-retouch na ako at lalabas na sana nang magsalita yung babae na kung maaari daw ay hintayin ko na lamang siya. Since maaga pa naman iyon and considering naroroon kami sa isang story ng building na iyon na kung saan nababalot ng mga kwentong katatakutan, ay somehow understood na natatakot itong babaeng ito. Kaya sinabi ko, sure. After ilang minuto, nakadama ako ng pagkainip. So naglakad na ako doon sa door para doon ko na lamang hintayin yung babae. Hindi pa rin siya tapos hanggang sa maglabasan na yung mga estudyante sa hallway kasi 12:45 p.m. na. So may mga pumasok na ring estudyante sa CR. Yung isa, pipigilan ko pa nga sana dahil tinulak niya yung door nung last cubicle. Pero mas mabilis siya at doon ako nagulat, Sir Red.
Ang nakita ko lamang kasi sa malaking mirror na katapat nung mismong cubicle ay empty na espasyo. Needless to say, wala palang tao sa last cubicle na kung saan pumasok yung estudyante na nadinig ko pa nga na nagpapaantay. So I was like, what the F happened? So sino yung nadinig ko at sino yung kinausap ko? Dahan-dahan, tinanggal ko ang aking paningin sa CR. Pinipilit ko talaga na magpatay mali siya at naglakad na lamang ako sa hallway papunta sa aking klase na punong-puno ng katanungan sa isip. Hanggang sa hindi ko na siya naisip kasi bigla na lamang din kaming naging busy nung buong araw na iyon. Pero whenever na wala akong ginagawa at napapatulala ako, pumapasok siya sa isipan ko. Doon ay nagtatalo kung totoo na naganap iyon o baka nag-hallucinate lamang ako. Magsishare pa po ako sa Red ng iba ko pang mga kwentong katatakutan at karanasan. For the meantime, ito po muna. More power to you and to your team, Sir Red. Thank you so much for featuring my story. Hello again, Sir Red, and this is my second time na magbabahagi ng kwento sa inyo. Kayo po ang kauna-unahan talaga na nasa aking isipan na pagsabihan ng aking karanasan dahil sa inyo din po ako unang nakapag-share ng kwento at maraming salamat for featuring my first story. By the way, sa puntong binabasa nyo ito ay graduate na po ako ng BS Architecture. Ito po kasing kwentong ito ay naganap 2 days before ng graduation ko. Talagang nakahiligan ko na po na mag-play ng mga horror narrations tuwing ako ay matutulog. Hindi ko rin po alam kung may koneksyon po ba ito sa nangyari sa akin o nagkataon lamang. This is a true experience at kayo na pong bahala ang humusga. Ang eksena ay ganito. Nagising daw ako sa kalagitnaan ng tulog ko. Napatingala pa nga ako sa ilaw namin na naka-switch on. So explain ko lamang po na hindi talaga kami nagsiswitch off ng ilaw kapag kami ay matutulog. So alam ko po nagising ako dahil nakikita ko yung ilaw namin na nakabukas and then suddenly may ulo po na humarang sa ilaw naming iyon. So yung siste nito, Sir Red, ay yung bang parang dinungaw o sinilip ka habang ikaw ay nakahiga at natakpan pa yung ilaw na tinititigan mo. Ganon yung eksaktong nangyari. Nagulat ako dahil bigla siyang humawak sa kanang balikat ko at yung isang kamay niya ay sa kaliwang braso ko. Yun bang parang pinipigilan niya akong bumangon. Base sa nakikita ko, babae siya dahil mahaba ang kanyang buhok pero hindi ko talaga nakita ang kanyang muka. Ang maliwanag lamang ay yung parang may something na swirl o nagsiswirl yung kanyang itsura at blurry yung part ng kanyang muka. So habang pinipigilan niya po akong bumangon, doon ay pumasok na sa aking isipan na ito na nga yung sinasabing sleep paralysis. Ang pinagbasihan ko ay hindi talaga ako nakakagalaw kahit ako man ay nanlalaban.
Nahawakan ko pa nga Sir Red yung buhok niya. And then after nun, pumikit ako. Nagdasal ng paulit-ulit at pagmulat ko po, dahan-dahan as in nag-fade out na siya hanggang sa tuluyang naglaho at nagising na po ako. Pagkagising ko nga Sir Red ay bumangon ako bigla sa aking higaan. Natulala ako. Sa sobrang katahimikan, dinig na dinig ko pa nga ang tibok ng puso ko. Ang higa ko po ay naka-straight pero natandaan ko noon na meron nang sumita sa akin at sinabing bawal ka nga daw humiga ng katulad ng ganun. Napatingin pa nga ako sa orasan at 2:45 na ng madaling araw iyon. Fast forward. Sumapit ang 6:00 ng umaga. So ito na yung totoong gising ko na. Nagkape ako at kinikwento ko na po sa amin yung naranasan ko kagabi. Doon ay sabay ko na ring nalaman na may namatay na kapitbahay kami. Isang babae. Coincidence lamang ba yung sinasabi sa akin na namatay siya ng madaling araw at baka maaring siya yung dumalaw sa akin? So hindi ko po talaga alam ang pinakaklarong sagot kung ano din ba ang tawag doon. Maiko-consider bang sleep paralysis iyon? Ako po'y thankful in all aspects dahil kahit papaano ay nalabanan ko kung totoo mang sleep paralysis na matatawag ang nangyari. Pero after ko pong maranasan iyon, nagkaroon na po ako ng trauma na makatulog. Yun lamang po Sir Red, and once again maraming salamat for featuring my second story. Ako nga po pala si Ai, 27 years old at nais ko lamang pong ibahagi ang weird na karanasan kong ito tungkol sa paranormal. Very random ang aking ibabahagi Sir Red kaya sana ay pagpasensyahan ng inyong mga solid HTV positive na listeners. Nag-start po akong makaramdam nung bagong gawa o nung isinaayos yung bahay namin mula nang kami ay masunugan. Ang bahay kasi namin noon ay literal na bahay lang sa city. Pinagpasyahan ni na mama na itaas ang bahay o pagawa ng second floor. 3 kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa aming 3. Ang kwarto namin ay nasa first floor at may CR, gayon din ay tutuhog ito sa gawin ng sala since yun naman talaga ang ayos ng bahay namin noon pa. As in yung original na disenyo kumbaga. Nasa iisang kwarto lang kaming magkakapatid at doon ay merong double deck. Nasa itaas ako habang si ate ay sa baba pumipwesto. Ang bunso naman namin ay naglalatag na lamang ng kanyang foam sa sahig. Si na mama naman ay doon sa second floor natutulog. Nung time na iyon, hindi pa talaga totally tapos yung construction ng second floor pero may inuna na silang kwarto doon. Ang hagdan naman namin ay gawa sa kahoy na sa tuwing aapakan mo ang ika-3 o ika-4 na baitang ay maririnig mo yung langit-ngit kaya malalaman mo kung may paakyat o pababa. Si mama ko noon Sir Red ay talagang kinahiligan ang pagtulong sa mga kalugar namin, lalong-lalo na sa mga kabarangay namin na talagang kailangan ng medikal na atensyon. Kung yung mga kabarangay o kalugar nga namin ay nasasamahan ni mama para ma-confine o kaya naman yung sa kanilang mismong panganganak, yung aming kapamilya pa kaya. Tawagin na lamang natin siyang si Ate Beth.
kaanak po namin siya. Nung panahon na iyon, nasa third year high school na yata ako kung hindi nagkakamali at buntis pa siya sa kambal na babae. Sobrang laki nga nung tiyan niya noon kaya madalas ko rin siyang nakakausap at hinihimas pa yung tiyan dahil curious talaga ako. Siya nga pala ay nagtitinda ng mga merienda katulad ng fishball o kaya naman mga burger na siyang tinatangkilik naman ng mga kalugar namin. Meron po siyang 2 anak na lalaki pero nung gabing pumunta siya sa amin, isa lang ang kanyang kasama. At ito ay walang iba kundi ang kanyang panganay na tawagin na lamang nating si CJ. Bata pa ang kanyang anak noon at sa tansya ko ay nasa 4 na taong gulang at madalas nga po na pumupunta yung mga batang iyon sa amin kaya nasanay na po siya sa aming bahay. Nung araw na nagpunta sila, sina Ate Beth at si CJ, eksaktong kami ang nakabungad sa gawin ng sala nang dumating sila dahil nanunood kami ng balitang pang 7:00 ng gabi. Si mama nun kasi ay nasa taas pa. Tinanong ako ni Ate Beth kung nasaan daw si mama at tinawag ko na siya. Plano pa nga ni Ate Beth na umakyat pero dahil nabibigatan na siya sa kanyang tiyan, ako na ang umakyat doon. Actually si Ate Beth pa nga ay inabot pa yung ika-4 na baitang nung hagdan namin. Hiningal na lamang siya kaya sumigaw na lamang din ako para matawag ang atensyon ni mama. Bumaba naman agad noon si mama para makapag-usap sila. Hanggang sa nalaman namin na kinabukasan ay may check-up pala silang 2 ni mama. Kumain pa nga daw sila sa isang sikat na fast food chain. Hanggang sa nakarating na nga sila sa ospital para sa check-up at dito nalaman na kailangan na daw palang i-CS si Ate Beth dahil pumutok na ang kanyang panubigan sa loob. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 8 months pa lamang itong si Ate Beth. Ang sabi naman ng doktor, gusto lamang nilang agapan at nang maisalba ang buhay nilang mag-iina kaya kailangan nang i-CS si Ate Beth. Safe namang nailabas ang kambal. Pero si Ate Beth, Sir Red, unfortunately ay nakoma. Sa findings, may bumara daw sa kanyang puso at galing ito sa kanyang panubigan. After nga ng ilang oras matapos siyang i-CS, isang masamang balita na naman ang natanggap namin. Namatay si Ate Beth. Nagulat ako kasi okay pa siya nung gabi at umakyat pa nga siya dun sa hagdan. Tas dumaan pa nga sila sa bahay nung umaga para sunduin si mama bago sila tuluyang pumunta sa bayan at makapagpa-check up. Kinagabihan nung araw kung kailan namatay si Ate Beth. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakatulala pa rin kami ni ate sa aming higaan. Ewan pero hindi kami makatulog nung araw na iyon. Nakabukas ang pinto ng kwarto namin noon at makikita mo yung sala at yung daan paakyat sa hagdan. Nang bigla-bigla, Sir Red, may nadinig kaming langit-ngit mula sa hagdan na para bang may umaakyat. 4 na mabibigat na hakbang paakyat ang nadinig namin. Nung unay ikinagulat ko pa nga dahil nung pagtingin ko, wala namang tao. Nakasilip din pala si ate ko para tignan kung sino iyon o baka si mama na. Sa isip-isip naman ni ate, may bumaba ba? Pero nang aming chinek ay walang katao-tao doon. Sa kaba namin ay isinara agad namin ang pinto ng kwarto, sabay chat kina mama. Sa chat ay tinanong ko kung may tao ba na umakyat
o bumaba galing doon sa second floor. Pero ang sabi naman ni Mama ay wala naman daw. Sa huli ay kinilabutan din ako dahil sinabi ni Mama na baka daw si Ate Beth iyon at nagpapaalam dahil dito nga siya huling nanggaling. Ito namang susunod, Sir Red, ay naganap na sa ibang lugar at taong 2018. Umuwi ako sa Mindanao, sa probinsya ni Papa, at nakitira ako sa bahay ng pinsan ko. Yung bahay nila sa Mindanao ay hindi pa talaga uso yung electric fan dahil mas malamig pa naman talaga yung lugar nila kesa sa Baguio. Ang bahay ng pinsan ko sa Mindanao ay may ikalawang palapag. Gawa sa kahoy at matitibay na tabla at meron nga din pong pagitan kaya pag sumilip ka makikita mo ang nasa labas. Payapa doon, Sir Red, dahil wala din po talagang maraming bahay at halos layo-layo ang magkakapitbahay. Pare-pareho o very common nga sa bahay nila ay yung bukod sa gawa sa kahoy ay may second floor. Ang first floor po nila ay konkreto pero doon natutulog ang mga kapatid at magulang ng pinsan ko. Kaya solo talaga namin sa itaas. Babae ang pinsan ko at malawak ang kwarto niya. Dahan-dahan ako kung maglakad doon dahil nga sabi ko gawa sa tabla ang second floor kaya sa oras na meron kang maapakan na bahagi ay tutunog na naman. So dahil laking Maynila, sanay akong magpuyat pero nung gabing iyon ay lobat na ang aking cellphone. Kaya naman nakicharge ako malapit sa telebisyon. Nakapatong ang paa ko sa patungan ng TV habang nakaupo sa monoblock habang yung pinsan ko naman ay tulog na sa kanyang higaan at tabi naman kami. Nagkukulambo lamang po kami since sabi ko nga walang electric fan dahil malamig pero malamok. Pagtingin ko sa aking cellphone, 1:00 pasado na ng madaling araw. Habang naka-headset, nag-scroll lamang po ako nang nag-scroll sa Facebook. May mga nakikita o dumadaan nga sa aking FYP na mga videos na nakakatawa at yun yung aking pinapanood habang naka-switch off ang ilaw. Sa kasagsagan ng ginagawa kong ito, Sir Red, nagtaka ako dahil may sumitsit sa akin. Nung una ay mababaliwala mo pa eh. Naituloy-tuloy ko pa nga yung panunood ko hanggang sa naulit yung sitsit at doon ko na pinos yung pinapanood ko. Naaninagan ko nga yung pinsan ko na tulog talaga sa kanyang higaan. Ang ipinagtaka ko pa nga, paano ko nadinig yung sitsit kayong may headset na nakapasak sa tenga ko. Agad ay tinanggal ko yun. Hinanap ko sa pamamagitan ng aking mga mata kung saan nanggagaling yung sitsit. Nang bigla na namang naulit ito at napagtanto kong sa harapan ko sa pagitan ng pader na tabla ng second floor, may mga mapupulang mata na nakatingin sa akin. Grabe ang takot ko, Sir Red, nung oras na iyon. Ramdam ko na tagos hanggang kaluluwa yung pagkakatitig sa akin nung mata na nakita ko. Pero hindi ko pinahalata yung takot. Dali-dali ko na lang tinanggal yung charger at binilisan ang paglakad papunta sa higaan. Kinabukasan, hindi ko pa man na ikikwento sa pinsan ko yung nangyari. Ay tinanong niya ako kung ba't daw ako tumatakbo kagabi. Sinabi ko na may nakita akong nakasilip at mapulha ang mata. At sinabi niya, meron daw talagang ganon sa lugar nila. Kasi ang likuran ng bahay nila ay dati daw pong libingan. Kaya talaga mula nung mangyari sa akin iyon, Sir Red, maaga na akong nakikicharge ng cellphone
at hanggat maaari ay hindi na ako umaabot ng madaling araw sa pagpupuyat. Hanggang sa may kaanak din kaming nakitulog sa bahay ng pinsan ko at naranasan din niya ang parehong karanasan ko. Susulitin ko na rin, Sir Red, ang pagbabahagi ng aking kwento at ito naman ay naganap last 2023 sa isang opisina namin sa taas ng isang mall. Ang pwesto namin ay back office. Ito nga pala ay BPO company. Siguro ay alas 6 ng umaga ay nandoon na ako noon para mag-set up kahit wala pang ibang mga kasamahan. Hinihintay ko na lamang na ma-open ang PC na gagamitin ko nang bigla nga po ay madinig ko ang tunog ng mouse. As in yung mabilis na kiniklik. Hanggang sa nadinig ko na rin na parang may mabibigat na mga kamay na nagtitipa sa keyboard. Tumayo ako para i-check. I-check kung may iba na bang agent sa prod. Pero napansin kong ako lamang ang naroroon. Kinilabutan na ako ng sandaling iyon. Ginagala ko ang aking paningin para mahuli kung saan naroroon nanggagaling ang tunog. Walang katao-tao pero tuloy pa rin ang pagpipindot sa mouse at maging yung pagtatype sa keyboard. Dahil mahilig ako sa mga horror stories katulad ng sa inyo, Sir Red, pinigilan ko talaga yung nararamdaman kong takot. Kumbaga kasi sinasabi sa isip ko, nadinig ko na ito sa kwento ni Sir Red eh. Nadinig ko na ito sa SHS ng Hilakbot kaya alam ko na ang gagawin. Dinaanan ko yung bay o yung lugar kung saan may tumutunog o nagkiklik na mouse at keyboard. At nung malapit na ako, believe me, biglang huminto yung nadinig kong clicking at maging yung tunog ng pagtatype. Pero nang ako ay makalagpas sa lugar na naman na iyon, narinig ko na naman ang muling pagkiklik sa mouse. Ganon din yung mahihina ng pagtipa sa keyboard. Hanggang sa yung swivel chair na nakababa, kitang-kita ko kung paanong dahan-dahang umaangat. Nanlaki ang mga mata ko pero pinilit ko talaga na deadmahin at ibaling sa iba ang aking atensyon. Sa isip ko nga kasi, Sir Red, tulad na mga kinikwento ninyo, ay baka bigla na lamang magkaroon o mag-fade in ang imahe ng isang multo na nakaupo dun or kung ano pa man. Kaya tuloy-tuloy na lamang akong umalis sa bay na yon. Ilang buwan matapos nun, closer ang duty ko around 7 p.m. Pangalawa ako sa dulo ng may nahagip naman akong paa ng bata. Maputi yung kompleksyon nito, Sir Red, na parang binabad siya ng matagal sa sukang may sili. Nakapaa o wala siyang sapin sa paa habang nakatayo sa gilid ng katim ko. Sa awa ng Diyos, Sir Red, ay paalamang ang nakita ko. Sapagkat nung sandaling iyon, kahit na namamagnet ako na iangat ang aking paningin kung kanino o sino ang may-ari ng paa na iyon, mabuti at ibinaling ko na lamang sa iba. Tinignan ko na lamang ang mismong katim ko na isang tunay na tao.